Ang Balayan ay isang unang klaseng bayan na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng lalawigan ng Batangas. Ito ay nasa baybayin ng Balayan Bay na siya ang pinagmula ng pangalan ng bayan. Napapalibutan ito ng mga bayan ng Calaca sa Hilaga, Lemery sa Silangan, at Calatagan, Tuwi at Lian sa Timog. Ang Balayan, Batangas ay isang makasaysayang bayan sa baybayin ng Luzon. Tinatayang nasa mahigit 75 katao. Ang populasyon nito nakilala sa kanilang kasipagan at malalim na pananampalataya. Sa puso ng bayan, matatagpuan ang mga sinaunang simbahan, kabilang ang parokya ni San Rafael Arcangel na nagsisilbing sentro ng tradisyon at pananampalataya ng mga Balayenyo. At sa kasaysayan ng Balayan, nangingibabaw din ang pamuno ng pamilyang Ermita, partikular si Eduardo Ermita na nagbigay dangal at tambag hindi lamang sa kanilang bayan kundi sa buong bansa. Si Eduardo Ermita ay isinilang noong ika-13 ng Hulyo 1935 sa bayan ng Balayan, Batangas. Lumaki siya sa isang payak na pamilya kung saan ang sipag at tiyaga ang nagsilbing puhunan sa buhay. Bago pa man siya makapasok sa mundo ng militar at politika, dumaan muna si Ermita sa mga simpleng hanap buhay. Isa sa kanya mga pinagdaanang trabaho ay ang pagiging gasoline boy. Isang malinaw na patunay ng kanyang pagiging masipag at determinado kahit sa murang edad. Sa kabila ng hirap, hindi siya nawala ng pangarap. Nang magkaroon ng pagkakataon, pinili niyang pumasok sa Philippine Military Academy or PMA at doon niya higit na nahubog ang kanyang disiplina at kakayahang mamuno. Ang pagiging sundalo ang naging daan upang mas makilala siya sa larangan ng serbisyong publiko. Si Eduardo Ermita ay hindi agad pumasok sa politika matapos ang kanyang mahabang serbisyo sa militara. Una siyang nakilala bilang isang sundalo at opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP, kung saan umabot siya sa ranggong Brigadier General bago magretiro. Pagkatapos ng kanyang military service, nagsimula siya mapasok sa politika at pamahalaan noong panahon ni Pangulong Corazon Aquino. Nang siya ay may talaga bilang bahagi ng Peace Negotiating Panel para sa usaping kapayapaan laban sa mga rebelding grupo, formal naman siyang tumakbo sa halalan at naging kinatawa ng 1st District ng Batangas sa Kongreso mula 1972 hanggang 2001. Doon mas nakilala ang kanyang pangalan sa larangan ng politika. Mula rito, sunod-sunod na ang kanyang naging posisyon sa pamahalaan hanggang sa maitalaga siyang Executive Secretary ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2004, kung saan nakilala siya bilang Little President dahil sa laki ng kanyang kapangyarihan at impluwensya sa Malacanang. Good morning everyone! Ako si Rain Ashley Atienza at ngayon ay narito tayo sa museum ni former Executive Secretary Eduardo Ermita. At ngayon, samahan niyo akong silipin ang makulay na buhay at mahalagang kontribusyon ng isang kilalang leader at tagapagsilbing ng bayan.